Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calefabton, amoy nakaka-joyful! Hi, my name is Mayor Francis Israel Macobenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefabton, amoy nakaka-joyful! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:13 gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubs. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan. Rapido, hataw, balita. Ang nyo pa rin mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At ngayon, mga balita pa rin sa ating Rapido Hataw Balita. Atin mo nang alamin ang update mula kay Val Gonzales.
PDAF Queen na si Janet Lim Napoles at dating DAR Undersecretary Jerry Pacturan hinatulang guilty na sandigan bayan dalaman sa 50 milyong pisong ghost projects. Go ahead sa report, Val. Ray, muling nahatulang guilty sa patong-patong na mga kasong kriminal ang nakakulong na tinaguriang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Kasamang nahatulan ni Napoles si dating Agrarian Reform Undersecretary Jerry Pacturan dahil sa pagwaldas sa 50 milyong pisong pondo para sana sa mga magsasaka sa Luzon. Sa 237 pahinang desisyon ng Sandigan Bayan 6 Division, napatunayang guilty ang dalawa sa 10 counts ng malversation of public funds through falsification of documents. Guilty din si Napoles sa 10 counts ng paglabag sa anti-graft law, habang absuelto naman si Pacturan sa graft dahil hindi ito napatunayan ng prosecution. Dahil dito, ipinataw kay Napoles hanggang 20 taon bawat malversation at hanggang 15 taon bawat graft. Kay Pacturan naman ay hanggang 19 na taon, 1 buwan at 11 araw bawat bilang ng kaso. Lumitaw sa paglilitis na ghost project ang mga pinondohang proyekto kung saan 10 LGU sanang tatanggap ng tig 5 milyong pisong halaga ng mga farm inputs pero hindi kailanman natupad. Samantala, nililinaw naman ng korte at prosecutor na ang pondong nawaldas ay hindi galing sa PDAF o pork barrel kundi sa regular budget ng DAR noong taong 2011. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mahigit sa 4 na milyong pisong halaga ng shabu pasabat sa probinsya ng Rizal, 13 arestado. Ibalita mo yan, RH number 30, Eric Dastas. Eric. Timbog ang 13 individual sa sinagawang drug bypass operation ng San Mateo Municipal Police Station na naabot sa mahigit 4 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na may timbang na 661.98 na gramo ang nakumpiska sa mga ito. Nahuli sa naturang operasyon ang pangunahing suspect na si alias Madam, 34 anyos, na matagal na umano nagtutulak ng pinagbabawal na gamot sa naturang lalawigan kasama ang 12 pa. Maharap naman ang mga naarestong suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Maayos din ipinaalam sa mga nahuling individual ang lahat ng kanilang mga karapatan at kasalukuyang nasa kustiya na ng San Mateo Municipal Police Station. Pinuri naman ni Police Colonel Attorney Eliazar Barber Jr., provincial ng direktor ng Rizal, ang kanyang mga tauhan sa matagumpay na operasyon at binigyan din na patuloy na pinaigting sa kampanya laban sa illegal na droga. Samantala, agad din pinawi ng buhay ang 34 anyos na nakilalang si alias Richard makaraang pagbabaril sa barangay Efreyes, GMA Cavite. Ayon sa initial investigasyon ng GMA Municipal Police Station, nakaupo sa harap ng kapitbahay nito ang biktima nang biglang lapitan ng armadong suspect at saka ito pinawi ng bala mula sa hindi pa mabatid na kalibre ng baril. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang motibo sa pagpaslang sa naturang biktima at nagsasagawa na din ng backtracking sa mga kuha ng CCTV sa lugar upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Ito si Eric Dastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Eric. Samantala naman, 2 lalaking sakit daw po ng motorsiklo patay sa aksidente sa May Rosales, Pangasinan. Report mula kay Freddy Fardo. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng 2 kalalakihan na sakay ng motorsiklo matapos silang tumilapon ng bumangga sa likuran ng van ang motorsiklo nilang sinasakyan. Batay sa ulat Rosales OIC Chief of Police Major Arnold Soriano, naganap ang aksidente pasado alas 6 ng hapon sa kahabaan ng Tipilex Access Road, Barangay Acop, Rosales, kung saan ay minamaneho ng 66 anyos na lalaki ang kanyang motorsiklo ang kasangsang 38 anyos na binata. Kapwa ang magsasaka at mga residente sa
sa bayan ng Balungaw nang aksidenteng bumangga sa likuran ng van na minamaneho na isang 26 anyos na binata na residente ng Nueva Ecija at sa lakas ng banggay tumilapon ang dalawa na parehong nagtamo ng malubhang sugat sa kanilang mga katawan na agad ay nadala sa Conrado Estrella Hospital sa Rosales ngunit idineklarang dead on arrival na ng duty physician. Ang van at driver nito ay nasa kustodiya ngayon ng Rosales Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristarte Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Lider ng isang armadong grupo manaaresto sa Maguindanao del Sur, natuklasan na sinanay umano ng teroristang si Marwan sa paggawa ng pampasabog. RH number 19, paring June, di makutak paring June. Paring Romel, paring Lakay, naarestong si Muslimin Amilil ng Paninikilan Criminal Group sa Maguindanao del Sur. Isa manong bomb expert na estudyante nina Marwan at Basit Usman ayon sa Probar. Hawak na ng Probar ang naarestong si Muslimin Amilil na kasalukuyang sa ilalim sa investigasyon ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office. Ang akusadong si Amilil, batay sa press release ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office, ay isang former BIFF bomber under sa isang Zainuddin Tiaro at estudyante sa bomb making nina Marwan at Basit Usman. Si Amilil ay tumatayo din manong senior advisor ng Paninikilan Criminal Group na nasa link na o nasa linya o kabahagi ng Dawla Islamiyah Hasan Group at kasalukuyan din naman affiliated sa MILF 128 Base Command. Si Amilil ayon sa PNP ay kabilang sa March 28, 2026 ambush sa PNP personnel sa Sharifa Guac. Ganon din sa 2015 SAF 44 Mama Sapano tragedy. Magunitang naaresto ang suspect sa Purok 3, Barangay Tucanalipaw, Mama Sapano, Maguindanao del Sur, kamakalawa sa bisa ng warrant of arrest sa panguna ni Maguindanao Provincial Police Director Police Colonel Michael Jan Mangahis, katuwang ang 34th Infantry Battalion led by Lieutenant Colonel Edgar Batinay, Mama Sapano MPS led by Police Captain Abdul Bubong, 44 SAC, 4 Sub PNP SAF, 1402nd RMFB 14A at ng Regional Intelligence Division, Probar. Mula sa muklimlim na panahon sa Central Mindanao, RH June Di Makuta, DCRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Thank you, salamat June. Samantala naman, tinatay daw pong 1 milyong pisong halaga ng shabu na samsam, 2 naaresto sa Zambales. Report mula kay Danny Kumilang. Danny. Malaking dagok sa illegal na kalakaran ng droga ang naitala ng Zambales Police Provincial Office matapos maaresto ang 2 high-value individual sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Purok 6, Barangay Bagantalinga, Iba, Zambales, madaling araw kahapon. Sa operasyon ng Zambales Provincial Drug Enforcement Unit, katuang ang Provincial Intelligence Unit at iba pang Municipal Police Station na kumpiska mula sa mga sospek ang kabuang timbang ng shabu na 142.67 gramo at tinataya nagkakalaga ito ng kulang sa 1 milyong piso. Naharap ang 2 sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kasalukuyan silang nasa kustodiya na ng Iba Municipal Police Station habang inihanda ang kakulang dokumentasyon at pagsasampa ng mga kaso. Ayon sa Zambales Police, patunay ang matagumpay na operasyon ng kanilang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga at ng kanilang matatag na hangarin na mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat Sambaleño. Danny Kumilang, RS37, DCRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Illegal na paggawaan ng mantika, toyo at suka, sinalakay. Halos 800,000 pisong halaga ng mga produkto at equipment nasamsam sa Iloilo. Ibalita mo yan, Jocelyn Baque ng Action Radio Iloilo. Jo. Arestadong 44 anyos na negosyante matapos madiskubre na iligal na gumagawa at nagbebenta ng mantika, toyo at suka sa Barangay Bondolan, San Dionisio. Sa visa search warrant dahil sa paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009, nasamsam ng Regional Special Operations Group Regional Intelligence Division 6, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, personnel ng San Dionisio Municipal Police Station at Food and Drug Administration Regulatory Enforcement Unit Visayas Cluster, nasamsam sa
bahay ng arestado ang mga raw materials at iba pang manufacturing equipment na ginagamit sa paggawa ng mantika, toyo at suka. Ang mga nakumpiska ay ang 240 na container ng unbranded cooking oil, 67 na container ng unbranded vinegar, 12 container ng unbranded soy sauce, manufacturing equipment, food-grade raw materials, packaging container at iba pang produkto. Nadiskubre na walang license to operate at certificate of product registration mula sa Food and Drug Administration ng mga nasabing produkto. Ayon kay PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang matagumpay na operasyon nagpapakita na mahalaga ang koordinasyon ng law enforcement at regulatory agencies sa pagprotekta ng mga consumers at pagpaigting ng public health standards. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jocelyn Maque. Samantala naman, ilang estudyante daw po sa Tacloban abay nasugatan matapos daw hong magpanik sa isang school activity doon. Report mula kay Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Nagkaroon ng pansamantalang kaguluhan sa San Jose National High School sa Barangay 87, San Jose, Tacloban City, alas 9:30 kaninang umaga. Ayon sa ulat ng pulisya, isang concerned citizen nag-report sa Police Station 1 tungkol sa umunoy kaguluhan sa loob ng paaralan. Agad itong binirify ng mga pulis na naka-duty sa eskulahan. Nagsimulang ingay matapos hilingin ng isang guro sa grade 12 na kumanta ang isang estudyante. Habang umaawit, tinawag dito ang kanyang kasintahan upang samahan siya sa harap ng klase. Dahil sa kasiyahan at sigawan ng kanilang mga klase, inakala ng mga estudyante sa ibang silid-aralan na may nagaganap na pamaril na nagdulot ng pagpanik at agarang pag-uulat sa pulisya at tag-stampede mga estudyante. Kaya 3 ang nasugatan. Nilinaw ni School Principal Lizelle Polga at ng pulisya na ligtas lahat ng estudyante at guro na natiling kontrolado ang sitwasyon at hindi rin sinuspendihan ng klase sa naturang paralan. Ipinaalala naman mga otoridad sa publiko na tiyaking beripikado ang impormasyon bago ito ikalat upang maiwasan ang hindi kinakailangan takot at pagkalito. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dating commander ng NPA sa Northern Samar, managbalik loob sa pamahalaan, manawagan sa mga natitirang NPA sa probinsya na sumuko na. RH number 34, Jane Bantayan. Jane. Nanawagan na rin sa mga New People's Army ng Samar ang dating may katungkulan na NPA dito sa lalawigan ng Northern Samar na si Commander Reynaldo Ribay na bumaba na at mag-surrender. Si Ribay na imbitahan sa pagpupulong ng grupong SIPAD o Samar Island Partnership for Peace, a development na pinamumunuan ng 3 bishop ng Katarman upang magpahayag sa programang natanggap mula sa pamalaan matapos sa kanyang pagbabalik pamalaan. Kabilang sa kanyang pahayag ang kanyang panawagan sa mga NPA na titira pang NPA sa Samar na sumuko, sumurinder na at magbagong buhay. Aminado itong walang lakas, wala nang kakayahan pa ang mga NPA dahil sa kukunti na lamang ang mga ito. Ngunit hinimok ng sabi ng dating commander ang pamalaan na hindi maging kampante at magpatuloy lamang sa pagbabantay upang hindi na ito muling mabuo. Binigyan din ito ang kahalagahan ng pagkakaisa para sa minimiting lasting peace ng buong Samar Island. Si Commander Ribay diniklarang kanyang pagsusurrender taong 2017. Nakatalaga ito sa iba't ibang lugar ng Eastern Visayas. Naniniwala si Ribay na kailangan ng tuloy-tuloy na serbisyo ng pamalaan lalo na sa mga interior barangays upang hindi na ito mapasok pa ng NPA. Aniya, oportunidad at ikinatutuwa ng mga NPA ang kawalan ng mga proyekto katulad ng Farm to Market Road, kawalan ng serbisyo ng pamalaan sa mga residente doon sa mga interior barangays upang madaling mahikayat na umanib sa NPA. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat sa report na yan, Jane Bantayan. Dating unit militia member sumurrender sa motoridad sa Negros Occidental. Report mula kay Rex Cantong. Rex. Ang Police Regional Office Negros Island Region nagiging matagumpay matapos sumuko ang isang miyembro ng unit militia ng Central Negros 2 Committing Rion, Negros, Cebu, Bohol, Siquijor sa Sitio San Roque, Barangay Gargato, Hinigaran, Negros Occidental. Ayon kay Police General Romano Cardinio, ang Negros Island Regional Director, ang pagsusuko isinagawa ang ng kanyang pamilya upang magkaroon
magkaroon ng matiwasay ang pamumuhay nito. Isinuko din ng nasabing surrendery ang isang 357 caliber revolver at 2 mga bala nito. Napagalaman na pumasok ito sa nasabing grupo ng NPA noong 2013 matapos na impluensyahan ng nasabing organisasyon na tutulong at bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. At sa ating Metro Manila ngayon, pakinggan natin si Kyle Bulas. Kyle! Lakay Romel, Lakay Ray, abiso sa ating mga motorista, kasalukuyan ang nagpapatupad ng pansamantalang rerouting scheme ang lokal na pamahalaan ng Marikina City sa sumulong highway corner Hill Fernando Avenue. Ito ay para bigyang daan ang isinasagawang drainage project ng LGU at ng DPWH. Pinapayuhan ng mga motorista na sundin ang mga nakalatag na traffic signs at tagubilin ng mga deploy na traffic personnel. Asahan na rin ang pagbagal ng usad ng trapiko kaya planuhin na ng maaga ang kanilang biyahe. Samantala sa lungsod ng Maynila, pansamantala namang isasara ang ilang mga kalsada sa paligid ng Rojas Boulevard at Quirino Grandstand sa darating na linggo para sa gagawing Water Run 2026. Kabilang sa mga isasarang kalsada ang northbound lane ng Rojas Boulevard mula yan sa Quirino Avenue hanggang Burgos Avenue, southbound lane ng Rojas Boulevard mula Katigbak hanggang Pio Cabo Street, kahabaan ng Katigbak Drive, South Drive at Independence Road, westbound lane ng Burgos Avenue mula Victoria Street hanggang Finance Road, westbound lane ng Finance Road mula Taft hanggang Burgos Avenue, westbound lane ng TM Calao Avenue mula Del Pilar Street hanggang Rojas Boulevard, at westbound lane ng Quirino Avenue mula Del Pilar hanggang Rojas Boulevard. Isasara ang mga nabanggit na kalsada simula 1:00 ng madaling araw. Kaya naman, pinapayuhan ng mga maapektuhang motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta upang makaiwas sa abala. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulia ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulia, sa iyong Metro Manila ngayon! Rapido, hataw, balita. Salamat to sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong Thank God It's Friday. Ano bang trend ng presyo ng petrolyo? What else is new? Alam mo na. Ano ba naman? Ang diesel ay maring tumaas ng mula 6 na piso hanggang 6.50 per liter. Mga ganon. At ang gasolina 5 piso. 5 to 6 pesos din per liter. Yan ang forecast. Tapos ang kerosene tataas din. Tataas din ang kerosene, syempre. Sana man lang makarinig tayo ng magandang-gandang sasabihin ni Pangulong BBM sa kanyang sona tungkol sa presyohan ng petrolyo at sa mga bilihin. Kung tayo lang ang binigyan ng pagkakataon na maging advisor ni Presidente. Anong i-advise mo? Advice ko? Mr. President, baka pwede nating i-consider na suspendin muna natin ang VAT sa langis. Or excise tax. Abay, matindi yan. Matinding magandang impact yan sa ating mga babayan kung sakasakali, Mr. President. Pag kahit paano, pansamantala lang naman. Reviewin. Di ba? Kasi noon, pinag-usapan na yan, pero nawala. Ngayon, ito na naman. Series of oil price increase na naman ang nagbabadya. Kahit man lang sana, pwede nating pansamantala lang naman. Pansamantala lang naman. Sabi naman na iba, ang pinakamadali raw na implement yung VAT kaysa yung fuel tax. Kasi matinding balitaktakan yan sa Congress. Pero yung VAT, kahit paano, kung isuspend lang pansamantala, baka pwede pa. Yan. Suspended lang naman. VAT sa petrolyo pangmatagalan. Sa panahon lang na tayo ay muling narito sa ganitong krisis. Salamat sa buong person ng DZRH News Team. Thank you, Ms. Elaine. Maraming salamat doon. At sa ating mga nakagapay sa DZRH Radio, DZRH Television, DZRH Digital, maging sa ating DZRH Malanday Transmitter. At yung po mga lingkod, sina Ray Simayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 3:01.